As of now, we are trying to make some arrests, but sinasabi ko nga, we have a good case already. Yun po ba ay sila yung perpetrators talaga? Correct. How about the mastermind kung meron? Nag-i-investiga pa tayo. Okay. Ano pong motive pa tayo? So soon, we'll have to identify all, including the mastermind. Of course, hindi pa natin na-identify. So what we are looking into right now is we need to establish yung ating motive. Now I see your POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Tinalakay natin nung nakaraang episode ang pagkamatay ng vlogger na si Mima Alicia at nakikiramay po tayo sa kanyang pamilya, no? Lalong-lalo na marami na po ang bumibisita sa kanyang funeral services. Ayan, nakikita nyo po sa screen. Ano? Kahit nga si Senator Risa Ontiveros ay nandyan din mga kapatid. At tukoy na ang sospek sa kanyang pagkamatay ayon sa mga pulis. At ayon nga sa News 5 ay tukoy na daw ng mga pulis ang dalawang sospek sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata sa Caloocan noong July 17, 2026. Panoorin po natin ang pahayag na ito ng mga pulis, mga kapatid. We have already a case, a good case against the suspect. We have already identified the suspects and still the investigators, the probers are hot on their tracks. Especially pieces of evidence that can be collected. It can be collected and material for their prosecution para mahatulan natin. As of now, we are trying to make some arrests, but sinasabi ko nga, we have a good case already. Yun po ba ay sila yung perpetrators talaga? Correct. How about the mastermind kung meron? Nag-i-investiga pa tayo. Okay. Ano pong motive pa tayo? So soon, we'll have to identify all, including the mastermind. Of course, hindi pa natin na-identify. So what we are looking into right now is we need to establish yung ating motive. The strongest motive there is they are hired by syndicate to kill them. Syndicate? Hired by a syndicate to kill them. May kinalaman po yun sa trabaho niya pagiging vlogger kasi di ba known supporter siya ni President. Tapos yung critics niya po. That is the thing that pwede natin mai-draw when nandun pa kasi yung mga investigator natin nagbibigay ng mga assumptions sa hypothesis based on facts and evidence that we have gathered so far. Okay? Thank you so much. Ayan, so yan po ang ating nabalitaan at sana makamit na po ang hustisya ni Mima Alicia, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay pag-usapan naman natin ang isa sa mga huling video ni Mima Alicia bago siya namatay. At alam naman po natin, at actually pwede nyo nang mahanap yan, sa kanyang YouTube channel, Alicia Comments, ayan nakikita nyo sa screen, sa video na may pamagat na Katolikong pare inasar ang INC na as of recording ay may 6,200 views na.
At ito po ay na-premiere noong July 6, 2026. Ano ba ang mga binuking niya sa nasabing video? O heto, panoorin natin. Bakit po kaya walang sariling sementeryo ang INC? Sa isang bayan na napakadaming sambahan ni isang sementeryo ay wala. Tanong lang po. Magandang tanong din yan para sa mga INC, mga minamahal. 'Di ba? Nakakatawa lang kung titingnan natin kumbaga ginagantihan ng tadhana. Gantihan ng tadhana. Pikunan. Dapat alam pikon. It's just a matter of weather lang. Na weather kayo nang bagyo kayo, binagyuhan din kayo. Kumbaga, parang gulong. Alam niyo yung gulong? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan nasa itaas. Diba? Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Diba? Umiikot ang mundo. Kaya tingnan ninyo ngayon, nagsisiiyakan na sila. Ayan, so grabe yung banat niya dito, ano? Tanong po ni Mima Alicia, bakit walang sariling sementeryo ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo kahit marami ang kanilang bahay-sambahan? O nga naman, ano? Bakit ganon, ano? At sa nasabing video din na ito, may kasama po pala siyang miyembro daw ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at may mga sinabi tungkol sa tanong na ito ni Mima Alicia. O eto, pakinggan natin. Pag namatay ang INC, sa Katoliko sila nagpapasimba. Totoo ba yun? Uy, pag namatay yung isang INC, nagpapaano sila? Saan sila nililibing? Cemetery. Ba't walang sariling sementeryo yung INC? Meron. May mga sarili yung mga yan. Hindi lang pinapa. Hindi lang Pero saan sila nagpapabasbas? Hindi pinapasbasan yun. Nililibingan lang agad. Wala kayo yung... Panalangin lang. Walang holy water naman. Walang holy water. Panalangin lang yun. So guys, kapag mayroon daw INC na namamatay, ang ginagawa daw, pinapanalanginan. Ilang days? Pinakamatagal 5 days. Pinakamatagal daw 5 days, mga minamahal. Kapag ang isang INC namatay, pinapanalanginan lang daw, tapos pinakamatagal 5 days. Wala silang imbalsa mo? Pwede. Pwede yun. Imbalsa mo. Walang cremate. Wag lang, Walang cremate. Bawal ang cremation. Sunog. bawal yung cremation. Tapos, saan sila nililibing? Ang iba sementeryo. Kaya nga lang, yung sementeryo, ang iba may halong Katolik. Di ba sa sementeryo, may mga, sa public cemetery? Pwede mo sa public. Wala namang ginagawa. Ganun. Public cemetery. Yung sa private. Ganun. Pwede public, pwede private. Anyway. Yun, sabi niya yan. Sabi ng kasama kong INCRF. Ayan So, base sa conversation ng dalawa, pinapanalanginan daw ang patay sa loob ng mga 5 araw daw at nililibing sa public cemetery o private cemetery. Actually, hindi naman po yan nakapagtataka, no? Ang ilang mga miyembro ni Manalo nga nagtitirik pa rin ng kandila sa kanilang mga patay. Kagaya nito, yan, no? Ayan pa, miyembro ni Manalo yan, klaro-klaro yung logo. At ito pa, post sa internet, ano? Ayan, grabe naman yan. Pati nga ito, mayroon pang pangalang Iglesia ni Cristo sa lapida. Pero mayroong tinitirik na kandila yan. Pati itong babae, klarong-klaro po yan, mga kababayan. Ngunit, ang mga ginagawang ito ng mga miyembro ni Manalo ay taliwas po sa kanilang doktrina. At mababasa natin yan sa Pasugo, God's Message Magazine, November 2020 issue sa pahina 23. Ganito po ang ating mababasa. Ang isa sa mga dahilan kaya hindi nakikiisa ang Iglesia ni Cristo sa anumang gawaing panrelihiyon tungkol sa patay ay hindi dahil sa ayaw nilang alalahanin ang mga yumao nilang mahal sa buhay, kundi isinasaalang-alang nila ang aral ng Biblia na wala nang mapapakinabangan ang patay sa anumang ginagawa ng mga buhay. Tapos meron pang pahayag na ganito. Tiniyak ng Biblia na wala nang nalalaman ang patay, ni makababahagi pa sa anumang ginagawa ng mga buhay. Ganito ang nakasakad sa Biblia at binasa yung Ecclesiastes 9:5 hanggang 6.
So, nag-gets niyo po ba yung argument nila? Lumalabas na wala silang sariling sementeryo dahil ang patay ay hindi naman po nakikibahagi at wala namang nalalaman ang patay sa anumang ginagawa ng mga buhay. Sandali, bakit inconsistent ito sa mga ginagawa ng mga miyembro nila? INC nga talaga, no? Inconsistent. Ano ba talaga, mga kababayan? Ako naman. Siguro, sagutin natin yung kanilang doktrina mismo, no? At babasahin na rin natin yung nakasulat sa kanilang kinote na talata, Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Sa nabasa natin, ang sabi ng nakasulat, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ayan, yan po ang sinasabi. Tanong, naunawahan ba nila ang Ecclesiastes 9:5 hanggang 6? Sa nasabing talata, Ecclesiastes 9:5, yung tinutukoy dito, yung tao na mga mamatay. Kung patay na ang tao, yan ang ibig sabihin. So base po sa ating nabasa, Ecclesiastes 9:5 hanggang 6, kung unawain lang yung talata, ito po ay tumutukoy sa kamatayan ng tao, mga kapatid. Base sa nabasa, kung mamamatay ang isang tao, tama naman, hindi na niya magagawa ang gusto niya. Kung mamamatay ang isang tao, hindi na niya magagawa ang gusto niya noong namumuhay pa siya, mga kapatid. Pero tanong, ano ba ang tinutukoy sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6? Eto, paano po ang tao kung mamamatay siya? Babasahin natin ang Ecclesiastes 12:7 sa salin na Tagalog Contemporary Bible. Ganito po ang mababasa. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula, at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Maliwanag po, yan pala ang nangyayari kung mamamatay ang isang tao. Yung kanyang katawan, yan po ay babalik sa lupa. Ibig sabihin, yan ay nandoon sa libingan. Samantala, yung kanyang espiritu ay mapupunta sa Diyos, mga kababayan. Katunayan nga, dito po sa isa pang talata, babasahin natin sa inyo. Sa awit 146, 3 hanggang 4 ng Tagalog Contemporary Bible, ganito po ang mababasa. Huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man, dahil sila'y hindi makapagliligtas. Kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa, at ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat. Sa nabasa natin, sinasabi, kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa. Ano bang tinutukoy nung termino na kapag mamamatay daw sila, babalik daw sila sa lupa? Babasahin natin yung isa pang salin. New International Version, ganito naman ang nakasulat. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Sa nabasa natin, when their spirit departs, they return to the ground. Kung sasalin po na Tagalog Contemporary Bible, kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa. Ibig sabihin, kung mamamatay ang isang tao, yung espiritu niya magde-depart sa kanyang katawan. Yan yung tinutukoy doon sa New International Version, mga kapatid. So tama, yung nasa libingan na wala nang magagawa, sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6, tumutukoy po yun sa katawan ng tao, mga kababayan. Tama naman, wala namang magagawa yung katawan kapag mamamatay ng tao, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kapatid, base po sa ating nabasa, ang babalik pala sa lupa ay ang katawan na walang espiritu, mga kapatid. So yun palang tinutukoy dito. Ngunit,
kahit na nawala ang katawan, posible pa rin ipagdarasal sa Diyos ang kaluluwa ng patay. Actually, ginagawa na ito noon ng mga tao bago pa naging tao si Kristo. Babasahin natin ang Nehemias, Kapitulo 1, ang talata ay 6. Ganito po ang dasal ni Nehemias. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Sa nabasa natin sa talata, may binabanggit na yung ninuno ni Nehemias ay nagkasala sa Diyos. Tanong, buhay pa ba itong mga ninuno ni Nehemias? Babasahin natin ang Nehemias, Kapitulo 2, versikulo 5. Ganito po ang mababasa. Sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Napakaliwanag po. Ang mga ninuno ni Nehemias na kanyang ipinagdarasal ay nasa libingan, mga kababayan. So, biblical pala. Kaya nasa Biblia po ang pagdasal para sa mga patay, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ng Pasugo Magazine, yung doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na hindi naman sinusunod ng ilan sa mga miyembro nila, busted! Yan! Mali! Mali po yan. So yan pala ang rason kung bakit wala silang sariling semeteryo. Ang ganda ng tanong ni Mima Alicia, no? Kaya tayong mga Katoliko, ipinagdarasal po natin ang kaluluwa ni Mima Alicia na walang awang pinaslang, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kabor. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am